Pinalaya sa sariling pamamahay sa mismong gabi ng anibersaryo, habang nagpapakasasa ang asawa sa yakap ng ibang babae, itinapon nila sa putikan ang mga kamay na nagtayo ng kanilang yaman. Diyan ka nababagay, hampas lupa, pangungutya nila. Ngunit hindi nila alam, ang basahang itinapon nila ay ang reynang may hawak ng kanilang buhay. Oras na para bawiin ang korona. Handa na ba silang harapin ang bagyong ginising nila? Diyos ko, Jacari, amoy sibuyas at bawang na naman ang buong bahay. Hanggang kailan mo ba pagtitiisan ng babaeng yan? Nakakaya sa mga bisita natin bukas. Ang malamig at matalim na boses ng aking biyena na si Doña Elena ay tila patalim na humati sa tahimik na kusina. Ngumiti lamang ako ng tipid. Hawak ko ang paping bag, maingat at matiyagang isinusulat ang salitang balot ng pagmamahal na happy ika-10 anniversary sa ibabaw ng tsokolating cake na 3:00 pa lang ng madaling araw ay sinimulan ko ng i-bake. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Magaspang. May mga paso mula sa mantika dahil sa araw-araw na pagluluto ng paboritong ulam ng asawa ko. May mga kalyo mula sa paglalaba ng kanyang mga isusuot sa opisina dahil ayaw niyang ipahawak sa maid ang mga mamahalin niyang bimpong ginagamit. Mga kamay itong inialay ang lahat para sa lalaking pinangakuan ko ng walang hanggan sa harap ng altar. Isang makapal na sobre ang walang awang ibinagsak sa ibabaw ng mesa. Tumama ito sa gilid ng cake, sumira sa letrang A na pinaghirapan ko at nagkalat ang matamis na icing sa ibabaw ng malamig na papel. Naiangat ko ang aking paningin. Nakatayo sa aking harapan si Jacari. Wala ang pamilyar na lambing sa kanyang mga mata, kundi isang tingin na parang nakaharap siya sa isang dumi na gusto niyang walisin palayo. Pirmahan mo na yan, Zoya. Tapos na tayo. Ang dibdib ko ay parang pinipiga ng isang kamay na gawa sa yelo. Ang hawak kong piping bag ay dahan-dahang nahulog mula sa aking mga nanginginig na daliri. Bumagsak sa sahig kasama ng 10 taon kong sakripisyo. Tiningnan ko ang sobre. Isa itong papeles ng annulment. Bakit? Ang boses ko ay basag. Isang bulong na halos hindi makawala sa aking lalamunan. May nagawa ba akong mali, Jacari? Sabihin mo, aayusin ko. Isang nakakainsultong tawa ang pinakawalan ni Doña Elena mula sa likuran. Kasunod niya ay ang aking hipag na si Trina na nakapamewang at nakatingin sa akin mula ulo hanggang paa. Hindi mo ba naiintindihan, Zoya? Malamig na tugon ni Jacari. Inayos ang manggas ng kanyang mamahaling suit na ako mismo ang nagplansa. Kailangan ng kumpanya ko si Bella. Sikat siya, mayaman, may koneksyon. Kapag pinakasalan ko siya, tataas ang shares ng kumpanya natin. Ano bang maibibigay mo sa akin? Isang masarap na sinigang? Ang pagiging labandera ko? You are pulling me down. Masyado ka ng pabigat. Bago pa man ako makasagot, lumapit si Trina at walang pasabing hinablot ang kwelyo ng aking lumang t-shirt. Ang malamig na kadena sa aking leeg ay mabilis na humiwa sa aking balat nang sapilitan itong tanggalin ni Trina. Nawalan ako ng hininga dahil sa sakit, ngunit mas masakit nang makita kong hawak niya ang kwintas na ginto na may munting brilyante. Akin yan, Trina. Pamana yan ng nanay ko bago siya namatay. Pilit kong inabot ang kwintas, ang tanging alaala ng aking ina. Ngunit itinulak ako ni Doña Elena, kaya napabagsak ako sa matigas na sahig ng kusina. Huwag kang mag-inarte, pangungutya ni Trina habang iwinawagayway ang kwintas. Bagay to ipasuot kay Bella bukas sa engagement party. Masyadong mahal para sa isang hampas lupang katulad mo. Utang na loob mo sa amin na pinakain ka namin ng 10 taon, kaya kabayaran na ito. Ganito na lang ba ang halaga ng isang dekadang pagmamahal? Isang basahang piniga at itinapon sa putikan matapos pakinabangan? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para iligtas ang lalaking ito, bakit ako pa ang naiwan mag-isa sa ulan? At sa literal na kahulugan, natagpuan ko na lamang ang aking sarili na kinaladkad palabas ng aming mansyon. Ang malalaking patak ng ulan sa labas
ay parang mga yelong karayom na tumutusok sa aking manipis na damit. Ang gabi ay madilim at walang awa. Ang aking mga lumang damit ay walang awang inihagis palabas ng gate, nahuhulog sa maputik na kalsada. Nakaluhod ako sa basa at malamig na semento. Pilit na tinitipon ang aking mga nabasang damit. Pag-angat ko ng tingin, nakita ko si Trina na nakakatayo sa silong ng gate. Nakatutok ang kamera ng kanyang cellphone sa akin. Ang liwanag ng flash nito ay parang kidlat na nagpapamukha sa aking kaawa-awa. Guys! Live tayo ngayon! Look at this Linta! Finally, pinalayas na rin ng kuya ko ang pabigat sa buhay niya. Natatawang sabi ni Trina sa kanyang mga followers. Mula sa likuran ni Trina, lumabas si Jacari. May nakaangkla sa kanyang braso, isang magandang babae na nakasuot ng kumikinang na pulang damit. Si Bella. Ang matutulis na takong ng sapatos ni Bella ay walang awang humakbang sa mga nakakalat kong damit sa sahig nang lumapit sila sa akin. Tiningnan ako ni Bella nang may pandidiri, habang si Jacari ay nagbukas ng isang malaking payong para silungan ng kanyang bagong reyna. Umalis ka na, bago mo pa madumihan ang sapatos ko, malamig na utos ni Jacari. Wala kang dalang yaman nang pumasok ka sa pamilyang ito. Wala ka ring dadalhin palabas. You are nothing but a pathetic mistake. Ang mabigat na pintuang bakal ng mansyon ay tuluyang sumara. Nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan sa gitna ng bumabagsak na ulan. Naiwan akong nakaluhod sa putikan. Yakap-yakap ko ang isang basang damit. Umiyak ako, hindi dahil sa nawala si Jacari, kundi dahil sa labis na awa sa sarili ko. Naawa ako sa babaeng nagtiis na murahin, alilain at tapakan para lang mabuo ang salitang pamilya. Ngunit habang patuloy na binabayo ng ulan ang aking likuran, isang kakaibang init ang nagsimulang gumapang sa aking dibdib. Pinunasan ko ang aking mukha gamit ang aking magaspang na kamay. Ang mga kamay na ito, ang mga kamay na nilait nila bilang kamay ng isang labandera. Hindi nila alam kung ano ang tunay na kakayahan nito. Hindi alam ni Jacari na ang mga daliring ito ang puyat na nag-type ng milyon-milyong linya ng code na lumikha ng algorithm na nagligtas sa kanyang naluluging kumpanya. Hindi niya alam na ang kumpanyang ipinagmamalaki niya ay pag-aari ko. Tumayo ako mula sa putikan. Wala nang luhang lumalabas sa aking mga mata. Ang pagmamahal na parang apoy sa aking puso ay tuluyan ng pinatay ng ulan at ang natira na lamang ay isang malamig at matalim na yelo. Gusto nilang makita ang tunay na halaga ko? Ibibigay ko sa kanila ang isang bangungot na hindi nila malilimutan. Isang matinding liwanag ang biglang tumama sa akin. Isang itim at mahabang sasakyan na nagliliwanag ang mga ilaw sa gitna ng dilim. Ang marahang huminto sa aking harapan, hinahawi ang ulan sa kalsada. Bumukas ang pinto sa likuran. Isang malaking itim na payong ang bumuka. At mula sa loob ng sasakyan ay lumabas ang isang babaeng nakasuot ng pormal na itim na suit. May suot na salamin at matalim ang mga mata. Si Attorney Clara. Huminto siya sa aking harapan. Isinilong ako sa ilalim ng payong. Upang hindi na ako mabasa ng ulan, bahagya siyang yumuko bilang pagbibigay galang. Isang eksenang hinding-hindi gagawin ng pamilya ni Jacari. Miss Zoya, mahinahon ngunit puno ng awtoridad, nasabi ni Attorney Clara. Oras na po para umuwi. Hinihintay na po ng Board of Directors ang inyong pagbabalik. Ang bawat patak ng mainit na tubig na dumadaloy sa aking balat ay tila mga luha ng nakaraan na unti-unting hinuhugasan ang dumi ng kanilang pang-aalipusta. Nakatayo ako sa ilalim ng rain shower sa loob ng aking penthouse sa Bonifacio Global City. Dito, sa gitna ng karangyaan, ang bawat sulok ay amoy mamahaling kandila at sariwang lavender, malayo sa amoy ng ginisang bawang at panis na mantika na dumikit sa aking balat sa loob ng 10 taon. Tumingin ako sa sahig. Ang putik na galing sa kalsada kung saan ako itinapon ni Jacari ay marahang umaagos patungo sa drain
Ang bawat bahid ng dumi ay paalala ng bawat salitang ipinukol nila sa akin. Walang kwenta, hampas lupa, pabigat. Ipinikit ko ang aking mga mata at naramdaman ng init ng tubig na yumayakap sa akin. Ito ang katahimikang ipinagkait ko sa sarili ko sa loob ng isang dekada. Sa loob ng 10 taon, ang bawat tibok ng puso ko ay para sa isang lalaking ang tanging mahal ay ang sarili niya. Nakalimutan kong ako ang arkitekto ng kanyang tagumpay. Nakalimutan kong ako ang reynang nagbigay sa kanya ng trono. Lumabas ako ng banyo at binalot ang aking katawan ng isang malambot na robe na gawa sa purong sutla. Huminto ako sa harap ng malaking salamin sa aking silid. Ang babaeng nakikita ko ay hindi ko nakilala. Namumutla ang kanyang mukha, may mga itim sa ilalim ng mga mata, at ang kanyang buhok, ang buhok na dati ay mahaba at marilag. Ngayon ay tuyo at sira-sira na dahil sa palagiang pagkakapusod habang naglilinis ng bahay. Kinuha ko ang isang matalas na gunting sa ibabaw ng vanity table. Walang pag-aalinlangan, hinawakan ko ang makapal na hibla ng aking buhok at dahan-dahang ginuptan ito. Ang bawat tunog ng pagputol ng gunting sa aking buhok ay tila pagputol din sa bawat kadenang nagtali sa akin sa pamilya ni Jacari. Dahan-dahang nalaglag ang mahahabang hibla sa puting sahig na parang mga tuyong dahon na nalalaglag mula sa isang punong handa nang muling sumibol. Pagkatapos, tiningnan ko ang aking mga kamay. Kumuha ako ng isang maliit na lalagyan ng mamahaling hand cream. Isang bagay na hindi ko kailanman nagawang bilhin para sa sarili ko noon dahil inuuna ko ang paboritong kape ni Doña Elena o ang bagong gadget ni Trina. Maingat kong hinilot ang cream sa aking mga daliri, lalo na sa maliit na peklat ng paso sa aking kanang kamay. Patawad! Bulong ko sa sarili ko habang dinadama ang lambot ng balat. Patawad dahil hinayaan kong masaktan ka para sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Isang mahinang katok sa pintuan ang nagpabalik sa akin sa katotohanan. Pumasok si Attorney Clara, bit-bit ang isang tablet at ilang dokumento. Wala na ang kanyang payong at palit na siya ng isang mas formal na kasuotan. Miss Zoya, handa na po ang lahat. Seryosong sabi ni Clara habang iniaabot sa akin ang tablet. Habang abala po si Jacari sa pagpapakitang tao sa kanyang mga social media followers kasama si Bella, nagkaroon po ng matinding aberya sa kanilang system. Ang algorithm na ginagamit nila, ang algorithm na ikaw mismo ang gumawa 10 taon na ang nakalilipas, ay nagsimula nang magkaroon ng sunod-sunod na error. Naupo ako sa aking leather chair sa harap ng malaking glass window na nakaharap sa mga ilaw ng syudad. Sa screen ng tablet, nakita ko ang pagbagsak ng system ng kumpanya ni Jacari. Ang pula at kumukurap-kurap na mga numero ay tila isang babala ng paparating na unos. Akala niya ay sa kanya ang teknolohiyang yan. Sabi ko sa isang malamig at patag na tinig. Akala niya ay sapat na ang kanyang pangalan para manatiling matatag ang kumpanya. Hindi niya alam na ako ang bawat linya ng code na bumubuo sa kanyang tagumpay. At ngayong wala na ako sa buhay niya. Wala na rin ang pundasyon ng lahat ng meron siya. Miss Zoya, may isang urgent notification, wika ni Clara habang may itinituro sa screen. May isang email na galing sa mismong account ni Jacari. Ipinadala ito sa anonymous address ng CEO ng ZTech. Nagmamakaawa po siya para sa isang emergency meeting. Sinasabi niyang ang kinabukasan ng kanyang pamilya ay nakasalalay sa tulong ninyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang lalaking itinapon ako sa ulan, ang lalaking tinawag akong pabigat, ay ngayon ay humihingi ng tulong sa babaeng hindi niya alam na ako rin pala. Inilagay ko ang aking daliri sa ibabaw ng keyboard. May isang command na nakahanda na sa screen. Isang utos na tuluyang puputol sa lahat ng access ng kumpanya ni Jacari sa aming mga server. Ang pagpindot ko sa button na ito ay mangangahulugan ng total blackout para sa kanila. Mawawala ang kanilang data.
mawawala ang kanilang mga kliyente at mawawala ang kanilang kinabukasan. Kailangan po ninyong kumpirmahin ang revocation ng kanilang licenses, Miss Zoya, paalala ni Clara. Tumingin ako sa malayo, sa direksyon kung saan matatagpuan ang mansyon na dati kong tinuring na tahanan. Naiisip ko si Doña Elena na malamang ay abala sa pagpili ng kanyang isusuot para sa bukas, at si Trina na baka nagpo-post pa rin ng mga mapanirang video tungkol sa akin. Hindi ko kailangan ng galit para gawin ito. Ang gagawin ko ay isang simpleng pagwawasto lamang ng tadhana. Ibabalik ko lang sila sa kung saan sila nararapat bago nila ako nakilala. Burahin ang lahat, bulong ko, kasabay ng pagpindot ko sa enter. Naramdaman ko ang isang matinding katahimikan sa aking paligid. Ang screen ay nagkulay pula. Tanda na ang proseso ng pagbawi ay hindi na mapipigilan. Wala nang balikan. Ang bagyong sinimulan nila ay ngayon pa lamang magsisimulang manalasapa. Ang bawat monitor sa loob ng malaking conference room ng kumpanya ni Jacari ay biglang nagkulay dugo. Ang mga graph na kanina ay nagpapakita ng matatag na paglago ay biglang naglaho, pinalitan ng mga salitang system error at access denied na tila mga multong bumabangon mula sa nakaraan. Ang hangin sa loob ng silid na kanina ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at kayabangan, ngayon ay naging malapot dahil sa takot at pawis ng mga opisyal na naroroon. Sa kabilang dako ng lungsod, habang pinapanood ko ang balita sa malaking telebisyon ng aking penthouse, dahan-dahan kong inikot ang baso ng merlot sa aking kamay. Ang madilim at pulang likido ay tila sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Kasing pula ng mga babalang nakikita ko sa screen. Nakita ko si Jacari sa telebisyon. Kasalukuyan siyang nagdaraos ng isang mahalagang press conference kasama si Bella upang ipagmalaki ang kanilang bagong pagsososyo. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsasalita, ang malaking screen sa likuran niya ay biglang nag-blackout. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng ngiti, ngayon ay namumutla at tila nawawalan ng hangin. Napansin ko ang isang maliit na detalye na nagpatingkad sa aking ngiti. Ang kanyang suit, ang mamahaling designer suit na dati ay tinitiyak kong walang kahit isang lukot bago siya umalis ng bahay, ngayon ay gusot-gusot na sa bahagi ng balikat. Ang kanyang kurbata ay bahagyang nakatabingi. Wala na ang babaeng laging nakabantay sa bawat detalye ng kanyang hitsura. Wala na ang anino na nag-aalaga sa kanyang imahe habang siya ay nagpapakasasa sa karangyaan. Ayusin niyo to. Ano bang ginagawa niyo? Naririnig ko ang pasigaw na utos ni Jacari sa kanyang IT team. Kahit na wala siyang mic, ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kawalan ng kontrol. Sa gilid ng screen, nakita ko si Doña Elena. Pilit siyang ngumingiti sa mga reporter, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang kanyang Hermes bag. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga koneksyon, ang mga dating kaibigan sa bangko at gobyerno na lagi niyang ipinagmamalaki sa akin. Ngunit alam ko kung ano ang nangyayari sa kabilang linya. Ang bawat tawag niya ay nauuwi sa isang malamig na tanggi. Pasensya na, Elena. May utos mula sa itaas. Hindi namin pwedeng galawin ang account niyo. Iyan ang katotohanang unti-unting lalamon sa kanila. Hindi nila alam na ang bawat utang na ginamit nilang pambili ng kanilang mga alahas at pambayad sa kanilang marangyang pamumuhay ay binili na ng isang kumpanyang hindi nila kilala. Isang kumpanyang ang tanging layunin ay bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa akin. Isang mahinang tunog ng notification mula sa aking laptop ang bumasag sa katahimikan ng aking silid. Isang mensahe ang pumasok sa anonymous inbox ng CEO ng ZTech. Isang email mula sa isang taong desperadong humihingi ng salbabida sa gitna ng malalim na karagatan. Sa kagalang-galang na CEO ng ZTech, simula ng email ni Jacari, ang aming kumpanya ay nahaharap sa isang hindi inaasahang krisis sa system.
Kayo lamang ang may kakayahang magligtas sa amin. Nakahanda akong ibigay ang anumang kondisyon. Makuha lamang ang inyong tulong. Ang aming pamilya at ang aming kinabukasan ay nasa inyong mga kamay. Nakahanda siyang ibigay ang lahat. Napangiti ako ng mas malalim. Noong gabing itinapon niya ako sa ulan, wala siyang itinira sa akin kahit isang pirasong dignidad. Ngayon, ang bawat salita niya ay tila musika sa aking pandinig. Isang musikang puno ng pagsisisi na huli na ang lahat. Inilapag ko ang aking baso ng alak at hinarap ang keyboard. Ang aking mga daliri ay tila may sariling buhay habang itinitipa ang aking sagot. Hindi ko kailangan ng mahabang paliwanag, hindi ko kailangan ng galit. Ang kailangan ko lang ay ang tamang sandali para ipakita sa kanya kung sino ang tunay na may hawak ng kanyang tadhana. Magkita tayo sa Global Tech Gala. Ang maikli at malamig kong tugon, isang simpleng mensahe. Ngunit alam kong magbibigay ito sa kanya ng maling pag-asa. Iisipin niyang nailigtas niya ang kanyang sarili. Iisipin niyang may pagkakataon pa siyang bumangon. Ang hindi niya alam, ang gala na yon ay hindi magiging simula ng kanyang pagbabalik, kundi ang entablado para sa kanyang huling pagbagsak. Ang tunog ng pag-send ng email ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, tila isang hudyat na ang unang pagyanig ay tapos na at ang tunay na lindol ay paparating pa lamang. Sa kabila ng unti-unting pagguho ng kanilang mundo, pinili pa rin ni Jacari at Doña Elena na magsuot ng mga maskara ng karangyaan. Habang nakatitig ako sa malaking monitor sa loob ng aking madilim na silid, ang bawat imaheng nakikita ko mula sa mga kamera ng hotel ballroom ay tila isang malupit na biro. Ang ballroom na yon, na isa rin sa mga pag-aari ng aking kumpanya, ay punong-puno ngayon ng mga bulaklak, mamahaling alak, at ang nakakairitang tunog ng tawanan ng mga taong ang tanging alam ay ang magkunwari. Ito ang kanilang victory party para sa engagement ni Jacari at Bella. Isang desperadong hakbang para ipakita sa buong mundo na matatag pa rin sila, kahit na ang totoo ay wala na silang matapakang matibay na lupa. Naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking dibdib nang makita ko si Bella sa gitna ng entablado. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting gown, ngunit hindi iyon ang kumuha ng aking atensyon. Ang kwintas. Ang gintong kwintas ni nanay na may munting brilyante ay nakasabit ngayon sa kanyang leeg. Ang tanging alaala na iniwan sa akin ng aking ina ay ginagamit ngayon bilang palamuti ng isang babaeng walang ibang hangad kundi ang mang-agaw. Ang kapal ng mukha nila, bulong ni Attorney Clara na nakatayo sa aking likuran. Nararamdaman ko ang kanyang galit para sa akin. Miss Zoya, sabihin niyo lang ang isang salita at ipapakuha ko ang kwintas na yan ngayon din. Pwede nating ipatigil ang party na ito dahil sa pagnanakaw. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay. Huwag muna, Clara. Hayaan mo silang lumipad ng mataas. Hayaan mo silang maniwala na nanalo sila. Dahil kapag mas mataas ang lipad, mas masakit ang pagbagsak. Kinuha ko ang isang lumang litrato ni nanay na nakalagay sa ibabaw ng aking lamesa. Maingat kong hinawakan ang kanyang mukha sa litrato. Sa bawat haplos ko, tila nararamdaman ko ang kanyang init na nagbibigay sa akin ng lakas. Pangako, nanay, babalik sa akin ang kwintas mo at hihingi sila ng tawad sa bawat luhang ibinuhos ko para doon. Muling bumalik ang aking atensyon sa screen. Nakita ko si Doña Elena na may hawak na baso ng champagne, nakikipag-usap sa ilang mga investor na mukhang nag-aalinlangan na. Don't worry everyone, rinig kong sabi ni Doña Elena sa pamamagitan ng nakatagong microphone sa kanilang lamesa. Ang system glitch na naranasan namin ay panandalian lamang. Bukas na bukas din, ang ZTech ay magbubuhos ng pondo sa amin. Kasama na namin ang pinakamalaking kumpanya sa bansa. Napangisi ako. Ang kapal ng kanyang apog na gamitin ang pangalan ng kumpanya ko para muling mang-uto ng mga tao. Clara,
Tawag ko sa aking abogado nang hindi inaalis ang tingin sa monitor. Ipadala mo na ang mensahe. Gusto kong matapos ang party na ito nang may maalala silang aral. Masusunod po, Miss Zoya. Sagot ni Clara bago siya mabilis na lumabas ng silid. Bumalik ang tingin ko sa screen. Si Jacari ay kasalukuyang nagbibigay ng isang speech. Ito ang bagong simula ng aming pamilya. Deklarasyon niya habang nakahawak sa bewang ni Bella. Wala nang hadlang, wala nang pabigat. Eksaktong pagkatapos ng kanyang huling salita, bumukas ang malaking pintuan ng ballroom. Isang lalaking nakasuot ng formal na suit at bitbit ang isang itim na briefcase ang pumasok. Hindi siya isang bisita, hindi siya isang kaibigan. Naglakad ang lalaki nang may awtoridad patungo sa gitna ng ballroom, direkta sa lamesa ni Jacari at Doña Elena. Ang musika ay dahan-dahang humina hanggang sa mabalot ng katahimikan ang buong paligid. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Sino ka? Hindi mo ba nakikitang may selebrasyon kami? Bulyaw ni Doña Elena. Bakas ang inis sa kanyang boses. Walang emosyong inilabas ng lalaki ang isang dokumento mula sa kanyang briefcase. Inilapag niya ito sa gitna ng lamesa, sa tapat mismo ng kanilang mga mamahaling pagkain. Ang puting papel ay tila isang lason na kumalat sa gitna ng kanilang karangyaan. Ako po ay kinatawan ng Prime Realty Holdings, ang tunay na may-ari ng gusaling kinatatayuan ng inyong opisina at pati na rin ang hotel na ito. Seryosong pahayag ng lalaki. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na ballroom. Ito po ay isang eviction notice. Ang inyong kumpanya ay binibigyan lamang ng 24 na oras para lisanin ang inyong opisina. Kasama na rin po ang pagbawi sa lahat ng premyong ginagamit nyo para sa gabing ito. Ang baso ng champagne sa kamay ni Doña Elena ay dahan-dahang nanginginig hanggang sa malaglag ito sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanilang ilusyon. Si Jacari ay napatayo. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel na nasa harap niya. Anong kalokohan ito? May kontrata kami. Sino ang nag-utos nito? Ang kinatawan ay tumingin ng diretso sa kanya bago binitawan ang mga salitang nagpatahimik sa lahat. Ang utos ay nanggaling mismo sa aming bagong may-ari. At sinabi niya na, ang mga basurang hindi marunong magbayad ng utang na loob ay hindi nararapat sa isang gintong hawla. Napanood ko kung paano magkagulo ang mga bisita. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Jacari habang pilit niyang tinitingnan ang pirma sa ilalim ng dokumento. Isang pirma na pamilyar sa kanya, ngunit hindi niya kayang paniwalaan. Ang bawat hakbang ni Jacari sa loob ng makintab na lobby ng ZTEC ay tila isang hakbang patungo sa sarili niyang hatol. Mula sa likod ng makapal at itim na glass window ng aking private observation room, pinagmamasdan ko ang lalaking dati ay tinitingala ko bilang aking mundo. Ngunit ngayon, ang nakikita ko na lamang ay isang anino ng pagkataong puno ng kayabangan. Ang kanyang suit ay gusot. Ang kanyang buhok ay tila hindi na isuklay ng maayos at ang kanyang mga mata ay puyat at puno ng takot. Wala na ang Jacari na sumigaw sa akin sa gitna ng ulan. Wala na ang lalaking nagsabing, ako ay isang pabigat. Miss Zoya, narito na po siya, bulong ni Attorney Clara, habang inilalapag ang isang baso ng sariwang kape sa aking tabi. Ang amoy ng kape ay masarap at nagbibigay ng kapanatagan. Isang malaking kontradiksyon sa tensyon na nararamdaman sa labas ng aking silid. Naghihintay siya sa reception area ng mahigit 3 oras na. Ayaw niyang umalis hanggat hindi niya nakakausap ang ating CEO. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang nakatingin sa monitor na nagpapakita ng bawat galaw ni Jacari. Nakita ko siyang paulit-ulit na tumitingin sa kanyang relo. Hinihilamos ang kanyang mga palad sa kanyang muka at palakad-lakad ng walang patutunguhan. Papasukin mo siya sa conference room, Clara. Utos ko. Ngunit wag mo siyang hahayaang makita ako.
Hayaan mo siyang makipag-usap sa pader ng katahimikan. Napanood ko kung paano iginaya ni Clara si Jacari sa loob ng isang silid na pader lang ang naghihiwalay sa amin. Naririnig ko ang bawat buntong hininga niya sa pamamagitan ng speaker. Nang makapasok si Clara, agad na tumayo si Jacari. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi makapaniwala sa sariling kinahinatnan. Attorney Clara, please. Pagsusumamo ni Jacari, ang kanyang mga kamay ay nakataas na tila sumusuko. Alam kong may nagawa kaming pagkakamali, pero kailangan kong makausap ang CEO niyo. Ang kumpanya ko, ang pamilya ko, mawawala ang lahat sa amin kapag hindi niyo binawi ang eviction at ang system lockout. Nagmamakaawa ako. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay at idiniin ang aking mga daliri sa malamig na salamin na naghihiwalay sa amin. Sa kabilang panig, nakita ko si Jacari na dahan-dahang lumuhod sa harap ni Clara. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa sahig ay tila musika ng katarungan sa aking pandinig. Sir, ang aming CEO ay hindi tumatanggap ng mga pakiusap na walang sapat na garantiya. Malamig na tugon ni Clara. Ang inyong kumpanya ay bankrupt na. Wala na kayong halaga sa merkado. Bakit namin kayo tutulungan? Ibibigay ko ang lahat. Sigaw ni Jacari. Ang kanyang boses ay basag na dahil sa pag-iyak. Mayroon pa kaming mansyon, ang ancestral home ng mga magulang ko. Isasangla ko yon sa ZTEC. Kahit ano, basta bigyan niyo lang ako ng isang pagkakataon na makapagsalita sa Global Tech Gala. Kailangan kong maipakita sa mga investors na may pag-asa pa kami na pahawak ako ng mahigpit sa aking upuan. Ang mansyon, ang mismong lugar kung saan niya ako itinapon na parang basura sa gitna ng hating gabi. Ngayon, handa niyang ipamigay ang bubong na silungan ng kanyang ina at kapatid para lamang sa kanyang sariling ambisyon. Sininyasan ko si Clara sa pamamagitan ng aking earpiece. Ibigay mo ang kontrata. Inilabas ni Clara ang isang folder mula sa kanyang briefcase. Kung pirmahan mo ang kasunduang ito, ibibigay namin sa iyo ang isang slot sa gala. Ngunit sa oras na pumirma ka, ang inyong mansyon at lahat ng natitirang ari-arian ng pamilya nyo ay mapupunta sa ZTEC kapag hindi nyo nakuha ang investment na kailangan nyo sa loob ng gabing iyon. Ito ay isang sugal, Mr. Jacari. Walang pag-aatubili. Kinuha ni Jacari ang pluma. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isa-isang nilalagdaan ang bawat pahina. Para bang pinirmahan niya ang sarili niyang kapahamakan, ni hindi man lang niya alam na ang babaeng kanyang binaliwala ang tunay na may-ari ng panulat na hawak niya. Eksaktong pagkatapos niyang pumirma, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Elena. Humihingal siya. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila nagiging mabigat na pasanin sa kanyang leeg. Nang makita niya si Clara, agad siyang lumapit at sinubukang hawakan ang kamay ng aking abogado. Attorney Clara, kilala niyo kami, wika ni Doña Elena sa isang mapanlinlang na tono ng paglalambing. Kami ay mga iginagalang na tao. Isipin niyo ang utang na loob na makukuha niyo kapag tinulungan niyo kami. Kami ang nagpalaki sa kumpanyang ito mula sa wala. Hindi na tinag si Clara. Marahan niyang binawi ang kanyang kamay. Madam, ang utang na loob ay ibinibigay sa mga taong marunong tumanaw nito. Sa kasamaang palad, ang account niyo sa aspetong yon ay matagal nang simot. Tumingin ako muli sa monitor. Si Jacari ay nakaupo pa rin sa sahig, nakatitig sa kawalan. Kinuha ko ang aking daliri at dahan-dahang gumuhit ng isang malaking X sa ibabaw ng salamin. Tila binubura ang kanyang imahe sa aking paningin. Ganito na lang ba, Jacari? Ang dating hari ng mansyon ngayon ay namamalimos sa paanan ng mga taong hindi niya kilala. Hindi mo alam na ang bawat luhang inilalabas mo ngayon ay kulang pa para pambayad sa bawat sakit na idinulot mo sa akin. Paalisin mo na sila, Clara. Bulong ko sa mic. Hayaan mo silang maghanda para sa kanilang huling gabi ng luwalhati. Ang gala ay naghihintay.
Ang dahan-dahang paglapat ng telang seda sa aking balat ay tila isang malamig na yakap ng tagumpay. Nakatayo ako sa gitna ng aking malawak na silid, pinagmamasdan ng bawat tahi ng aking suot na gown para sa gabi ng gala. Kulay crimson ito, isang pula na kasing tapang ng apoy at kasing lalim ng dugong dumanas ng sugat bago tuluyang naghilom. Ang disenyo nito ay simple, ngunit bawat anggulo ay nagpapahayag ng kapangyarihan. Naalala ko ang lumang Zoya. Ang babaeng ang tanging kasuotan ay mga t-shirt na may mantsa ng Clorox at amoy ng piniritong isda. Noong mga panahong yon, ang tanging pangarap ko ay mabili ang paboritong kurbata ni Jacari, kahit na kailangan kong tipirin ang sarili kong pagkain sa tanghalian. Ngayon, ang suot ko ay nagkakahalaga ng higit pa sa lahat ng kinita ni Jacari sa loob ng isang taon. Ngunit hindi ang presyo ang mahalaga, kundi ang pakiramdam na sa wakas, suot ko na ang sarili kong balat. Humarap ako sa salamin at dahan-dahang isinuot ang isang pares ng hikaw na brilyante. Ang mahinang tunog ng pagsasara ng kandado ng hikaw sa aking tainga ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng aking pagtitiis. Isang sandali kung saan tinitingnan ko ang aking sarili at hindi na ako nakakaramdam ng takot. Ito ang unang pagkakataon na gumamit ako ng sarili kong pinaghirapan para palamutian ang aking pagkatao. Sa halip na gamitin ito para itago ang kapintasan ng iba. Handa na po ang sasakyan, Miss Zoya. Malambot na wika ni Attorney Clara habang nakatayo sa may pintuan. Nakatingin siya sa akin ng may paghanga at paggalang. Clara, tawag ko sa kanya nang hindi inaalis ang tingin sa salamin. Alam mo, iniisip ko kanina, hindi na ako galit kay Jacari. Ang nararamdaman ko ngayon ay mas malalim pa sa galit. Nararamdaman ko ang labis na awa para sa babaeng nanatili sa tabi niya sa loob ng 10 taon. Naawa ako sa bawat sandaling naniwala ako na kailangan ko siyang pagsilbihan para lamang mahalin. Ang paghilom ay nagsisimula sa pagtanggap na hindi mo kasalanan ang kalupitan ng iba. Sagot ni Clara ng may seryosong tinig. Ngayong gabi, hindi lang hustisya ang makakamit nyo. Makakamit nyo rin ang kalayaan mula sa inyong nakaraan. Habang naghahanda ako sa karangyaan, sa kabilang panig ng lungsod, alam ko kung anong gulo ang nagaganap sa mansyon na dati kong tahanan. Dahil sa utos ko, ang kuryente at tubig sa kanilang mansyon ay naputol na rin dahil sa hindi nababayarang mga obligasyon. Naiisip ko si Doña Elena na nagkakandara pa sa dilim, pilit na naglalagay ng makeup sa tulong lamang ng isang maliit na kandila. Naiisip ko si Jacari at Bella na nag-aaway kung sinong alahas ang huling isasangla para lamang may maipambayad sa kotseng gagamitin nila patungo sa gala. Sila ay parang mga dagang nagkakagulo sa loob ng isang lumulubog na barko, pilit na kumakapit sa mga piraso ng kahoy na unti-unti na ring nabubulok. Kinuha ko ang isang manipis na maskara na gawa sa itim na sutla. Isinuot ko ito upang takpan ang kalahati ng aking mukha. Gusto kong makita ang kanilang mga reaksyon kapag unti-unti nang nahuhulog ang kanilang mga maskara bago ko ipakita ang tunay kong mukha. Oras na! Bulong ko sa aking sarili. Ang bawat tibok ng aking puso ay kalmado na, tila ang dagat pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Lumabas ako ng penthouse at sumakay sa elevator patungo sa basement. Ang bawat segundong pagbaba ng elevator ay tila pagbibilang sa nalalabing oras ng kaligayahan ng pamilya ni Jacari. Pagbukas ng pinto, naghihintay ang aking itim na supercar, isang makinang na sumisimbolo sa aking bilis at determinasyon. Pumasok ako sa loob at naramdaman ang bango ng bagong leather na upuan. Isinuot ko ang aking seatbelt at tumingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay tila mga bituing nagnanais na sumaksi sa aking pagbabalik. Ang gabi ay malamig, ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang apoy na handang tumupok sa lahat ng kasinungalingang itinanim nila.
Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan patungo sa venue ng gala ay isang pangako na bukas. Paggising ng mundo, hindi na ako ang Zoya na kanilang kinutya. Ako na ang bagyong hinding-hindi nila makakalimutan. Ang bawat pagkislap ng mga kamera sa labas ng ballroom ay tila mga kidlat na nagbabadya ng isang malakas na unos. Nakatayo ako sa madilim na bahagi ng VIP balcony, nakatingin sa ibaba, kung saan ang pulang alpombra ay tila isang ilog na naghihiwalay sa mga tunay na makapangyarihan at sa mga nagkukunwari lamang. Hawak ko ang aking baso ng champagne, ramdam ang lamig ng kristal sa aking mga daliri. Mula rito sa itaas, nakita ko ang pagdating ni na Jacari. Bumukas ang pinto ng isang inupahang limousine at lumabas sila na tila ba sila pa rin ang hari at reyna ng industriya. Si Doña Elena ay itinaas ang kanyang noo ng napakataas, kahit na alam kong ang suot niyang gown ay ang huling gamit na hindi pa narimata ng bangko. Si Jacari naman ay pilit nang ngumingiti sa mga reporter. Inaayos ang kanyang suit na tila ba kaya nitong itago ang katotohanang wala na siyang kahit isang sentimo sa bulsa. Ngunit ang pinakamasakit makita ay si Bella. Nakasuot siya ng isang makinang na puting gown at sa kanyang leeg, nakasabit ang gintong kwintas ni nanay. Kitang-kita ko kung paano niya ito hinahawakan sa harap ng mga kamera. Ipinagmamayabang ang isang bagay na ninakaw mula sa aking pagkatao. Tingnan mo sila, Clara, bulong ko, habang nananatiling nakatago sa anino. Ang galing nilang umarte. Akala mo ay hindi sila galing sa isang bahay na wala ng kuryente at tubig. Ito ang huling gabi ng kanilang palabas, Miss Zoya, sagot ni Clara na nasa tabi ko. Nakita ko si Jacari na lumapit sa isang grupo ng mga dating investor. Nakita ko ang pag-asa sa kanyang mukha habang sinusubukan niyang makipagkamay. Ngunit sa isang iglap, ang mga investor na yon ay sabay-sabay na tumalikod sa kanya. Iniwan siyang nakatayo doon, ang kamay ay nananatiling nakalahad sa hangin. Nagmumukhang tanga sa harap ng maraming tao. Sinubukan niyang maglakad patungo sa VIP elevator, marahil ay umaasang makakausap ang CEO ng ZTEC bago magsimula ang programa. Ngunit hinarang siya ng dalawang malalaking bouncer. Ang kanyang pagmumuka ay naging kasing pula ng alpombra dahil sa hiyang nararamdaman. Sa kabilang bahagi ng ballroom, napansin ko ang isang kaguluhan. Isang batang waitress ang aksidenteng nakabangga kay Bella. Nakita ko kung paano nagbago ang mukha ni Bella mula sa isang matamis na ngiti patungo sa isang mukha ng demonyo. Hindi mo ba tinitingnan ang dinadaanan mo? Bulyaw ni Bella na narinig hanggang dito sa itaas dahil sa katahimikang biglang bumalot sa paligid. Alam mo ba kung magkano ang gown na ito? Higit pa ito sa sahod mo sa buong buhay mo, hampas lupa. Ang batang waitress ay nanginginig sa takot. Paulit-ulit na humihingi ng paumanhin habang pinupunasan ang mantsa ng alak sa gown ni Bella. Ngunit hindi tumigil si Bella. Itinulak niya ang dalaga. Dahilan upang malaglag ang mga basong dala nito. Ang tunog ng pagkabasag ng mga kristal ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila isang hudyat ng kalupitang pamilyar na pamilyar sa akin. Ganyan din ang ginawa nila sa akin. Bulong ko sa aking sarili. Ang galit na kanina ay malamig, ay biglang nagliyab sa aking dibdib. Huminga ako ng malalim. Ang amoy ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak sa paligid ko ay tila sumasakal sa akin. Ngunit nang muli kong tingnan ang aking mga kamay, nakita ko ang aking sariling ningning. Wala na ang amoy ng bawang. Wala na ang amoy ng usok. Ang tanging amoy na nananatili ay ang amoy ng tagumpay. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa lahat. Pagkatapos, ang malaking spotlight sa gitna ng entablado ay bumukas. Tumatama sa Master of Ceremonies na may hawak na gintong microphone. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ng MC, ang boses ay puno ng kagalakan. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang teknolohiya.
Ipinagdiriwang natin ang katarungan at ang tunay na kapangyarihan. Mga kaibigan, ihanda ang inyong mga sarili para makilala ang utak, ang puso, at ang kaluluwa sa likod ng ZTech. Ang ating CEO na sa loob ng maraming taon ay nanatiling anino upang bigyang daan ang iba ay narito na upang bawiin ang kanyang korona. Ang musika ay biglang naging mabilis at malakas, puno ng dramatikong tunog ng mga violin. Ang malaking spotlight ay nagsimulang gumala sa buong ballroom, tila naghahanap ng biktima, hanggang sa dahan-dahan itong huminto sa tuktok ng crystal stairs kung saan ako nakatayo. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Inayos ko ang aking crimson gown at hinawakan ang aking maskara. Nakita ko sa ibaba ang mukha ni Jacari na nakatingala. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagtatangkang makilala ang taong nasa ilalim ng ilaw. Ang bawat hakbang ko pababa sa hagdang kristal ay tila isang tunog ng batingaw na nagbabadya ng katapusan ng isang malupit na kaharian. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging napakabigat, tila ba lahat ay natatakot na huminga at baka mabasag ang mahiwagang sandali. Sa ilalim ng nakakasilaw na spotlight, dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay at tinanggal ang suot na maskara. Isang sabay-sabay na singhap ng pagkagulat ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Nakita ko ang mukha ni Jacari. Ang kanyang panga ay tila malalaglag sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sobrang takot at kalituhan. Sa tabi niya, si Doña Elena ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba nakakita siya ng isang multo mula sa kanyang madilim na nakaraan. Si Zoya? Ang boses ni Jacari ay isang mahinang bulong na puno ng panginginig. Hindi maaari. Ang hampas lupa? Hindi ko siya sinagot ng salita. Sa halip, nagpatuloy ako sa paglalakad patungo sa entablado ng may dignidad na hindi nila kailanman nagawang sirain. Ang bawat kislap ng aking crimson gown ay tila sumasalamin sa apoy ng aking pagkatao na muling nagningas. Umakyat ako sa bentahe at hinawakan ang gintong microphone. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang aking boses ay kalmado, malinaw, at puno ng awtoridad na hindi kailangan ng pagsigaw. Sa loob ng 10 taon, pinili kong manatili sa anino. Pinili kong ibigay ang aking talino, ang aking pagod, at ang aking puso para buuin ang pangarap ng ibang tao. Ngunit ngayong gabi, ang anino ay nagtapos na. Ako si Zoya, ang CEO, at ang utak sa likod ng ZTech. Sa aking likuran, ang dambuhalang LED screen ay biglang nagliwanag. Hindi ito nagpapakita ng mga bagong gadget o algorithm. Ipinakita nito ang mga dokumento ng pagmamay-ari na may pirma ko noon pang bago kami ikasal ni Jacari. At ang pinakamasakit sa lahat, ang footage mula sa security camera ng mansyon noong gabing itinapon nila ako sa ulan. Nakita ng buong mundo kung paano nila ako itinulak, kung paano nila pinagtawanan ang aking paghihirap, at kung paano ako iniwan sa putikan habang sila ay nagpapakasasa sa yaman na ako ang gumawa. Ang bulungan sa ballroom ay naging isang malakas na ugong ng pagkamuhi laban sa pamilya ni Jacari. Nakita ko si Jacari na dahan-dahang napaluhod sa gitna ng maraming tao. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding kahihiyan. Bumaba ako ng entablado at naglakad ng diretso sa kinalalagyan ni Bella. Ang babaeng kanina ay napakayabang, ngayon ay nakatayo lamang na tila isang estatwa ng asin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng takot. Hindi ko siya sinampal, hindi ko siya sinigawan. Sa halip tumingin ako sa security guard sa aking tabi. Kunin niyo ang kwintas. Utos ko sa isang malamig na tinig. Ang alaalang iyan ay hindi nararapat sa isang leeg na puno ng kasinungalingan. Maingat na kinuha ng guard ang kwintas ni nanay mula kay Bella na wala mang lang lakas na lumaban.
Inilagay ito sa loob ng isang itim na kahon na pelus. Tumingin ako kay Bella at binitawan ang mga salitang tumapos sa kanyang pagkatao. Ang dumi na nito. Kailangan ko itong ipalinis ng maigi para maalis ang mantsa ng iyong kasakiman. Lumingon ako kay Jacari na nasa sahig pa rin. Sinubukan niyang gapangin ang aking paanan. Pilit na inaabot ang laylayan ng aking gown. Zoya, patawad. Hindi ko alam. Mahal kita, Zoya. Bumalik ka na sa akin. Aayusin natin ang lahat. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Walang galit sa aking mga mata, kundi isang malalim at malungkot na awa. Ang pagmamahal, Jacari, ay hindi isang bagay na maaari mong bawiin kapag nalaman mong mayaman na ang taong sinaktan mo. Ang pagmamahal ay ang pagyakap sa akin noong wala pa akong kahit ano. Ngunit pinili mong itapon ako sa ulan. Dahan-dahan kong inilayo ang aking paa mula sa kanyang maruming kamay. Ang bawat hibla ng aking puso na dati ay nakatali sa kanya ay tuluyan ng naputol. Sa sandaling iyon, ang tunay na tagumpay ay hindi ang pera o ang kumpanya, kundi ang katotohanang hindi na siya makakapanakit pa sa akin kailanman. Biglang narinig ang malakas at sunod-sunod na tunog ng sirena mula sa labas ng ballroom. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang pumasok sa malalaking bintana ng hotel, tila mga mata ng katarungan na dumating na upang sunduin ang mga may sala. Ang malalaking pintuan ng ballroom ay bumukas ng marahas at isang grupo ng mga unipormadong pulis ang pumasok ng may mabilis na hakbang. Ang bawat pag-ikot ng pulang ilaw mula sa labas ng ballroom ay tila isang malupit na paalala na ang gabi ng kanilang pagsasaya ay opisyal nang nagtapos. Ang mga yabag ng mga pulis sa makintab na sahig ay mabilis at puno ng awtoridad na bumasag sa huling hibla ng pagpapakitang tao ni Jacari. Ang bawat pares ng posas na inilalabas nila ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier, tila mga bakal na bulaklak na handang tumapos sa kalayaan ng mga taong mapanlinlang. Mr. Jacari, Doña Elena, meron kaming warrant of arrest para sa inyo. Ang boses ng opisyal ay seryoso at walang bahid ng pag-aalinlangan. Kayo ay nahaharap sa mga kasong malaking estafa, lalong-lalo na ang iligal na paggamit ng teknolohiya at pondo ng ZTEC nang walang pahintulot mula sa tunay na may-ari. Nakita ko kung paano nanginig ang buong katawan ni Doña Elena. Ang kanyang Hermes bag ay nalaglag sa sahig at ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng pader. Hindi maaari, may pagkakamali. Ako ay isang iginagalang na babae sa lipunang ito. Pagsusumamo niya, ang boses ay matinis at puno ng desperasyon. Lumingon si Doña Elena sa akin. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa luha. Akala ko ay hihingi siya ng tawad. Ngunit ang kanyang pagkatao ay nanatiling mapagmataas hanggang sa huling sandali. Zoya, itigil mo ito. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin sa'yo, pinatuloy ka namin sa bahay namin nang wala kang kahit ano. Nasaan ang iyong utang na loob? Isang mapait na buntong hininga ang pinakawalan ko. Naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa kanya. Ramdam ang bigat ng bawat salitang bibitawan ko. Ang utang na loob, Elena, ay hindi isang lisensya para alilain at tapakan ang pagkatao ng isang tao. Ang utang na loob ko sa inyo ay matagal ko nang binayaran. Binayaran ko iyon ng 10 taon ng aking buhay, ng bawat luhang inilihim ko sa kusina, at ng bawat gabing pinuyat ko para lang yumaman kayo habang ako ay tinatawag ninyong basura. Sa gabing ito, ang kwenta natin ay opisyal ng sarado. Sa tabi niya, si Jacari ay nakatitig lamang sa kawalan. Ngunit ang mas masakit na bahagi ng kanyang gabi ay nagsisimula pa lamang. Si Bella, na kanina ay nakakapit sa kanyang braso, ay biglang lumayo ng may pandidiri. Layo-layuan mo ako, Jacari. Sigaw ni Bella habang mabilis na tinatanggal ang kanyang engagement ring at walang pasabing itinapon ito sa dibdib ni Jacari. Ang singsing ay tumama sa sahig at gumulong patungo sa isang sulok,
tila isang simbolo ng kanilang relasyong rurok sa kasinungalingan. Huwag niyo akong idamay dito. Wala akong alam sa mga pagnanakaw niyo. Isa rin akong biktima rito. Nakita ko ang huling piraso ng puso ni Jacari na tuluyang nadurog. Ang babaeng ipinalit niya sa akin. Ang babaeng akala niya ay bubuo. Sa kanyang kinabukasan, ay siya palang unang tatalikod sa kanya sa oras ng kagipitan. Ngunit bago pa man makalayo si Bella, hinarang siya ng isang grupo ng mga lalaking may malalaking katawan at madidilim na mukha. Ang mga nagpahiram sa kanya ng pera para sa kanyang mga luho. Ang kanilang presensya ay tila isang aninong lalamon sa kanyang huwad na ningning. Dahan-dahang ikinabit ng mga pulis ang posas sa mga kamay ni Jacari at Elena. Ang tunog ng malamig na bakal na sumasara sa kanilang mga pulso ay tila huling tuldok sa kabanata ng kanilang paghahari-harian. Habang hinihila sila palabas ng ballroom, ang mga bisita ay nagsisipag-alisan na rin, na tila mga daga na iniiwan ng isang lumulubog na barko. Walang gustong madamay sa kanilang pagbagsak. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng malawak na ballroom kasama si Attorney Clara. Ang katahimikan ay unti-unting bumabalik. Ngunit hindi na ito ang katahimikang nakakasakal. Ito ay katahimikang puno ng kapayapaan. Tapos na po, Miss Zoya. Wika ni Clara. Ang kanyang boses ay malambot at puno ng pagmamalaki. Naisagawa na rin po ang paglipat ng titulo ng inyong dating mansyon. Sa kasalukuyan, ang bahay na iyon, Mion, ay nakarehistro na sa inyong pangalan. Isang linggo ang mabilis na lumipas. Natagpuan ko ang aking sarili na nakatayo sa harap ng malaking pintuan ng mansyon na dati kong tinuring na bilangguan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nakaluhod sa putikan. Nakasuot ako ng isang simpleng puting bestido. Ang aking buhok ay malayang sumasayaw sa hangin at sa aking kamay ay hawak ko ang susi ng aking bagong simula. Tumingin ako sa malaking karaatula na nakasabit sa gate. Ang salitang sold ay nakasulat sa malalaking pulang letra at sa ilalim nito ay ang aking pangalan. Ang mansyong ito na naging saksi sa aking bawat sakit ay magiging saksi naman ngayon sa aking muling pagkabuhay. Inilagay ko ang susi sa kandado at narinig ang pag-ikot nito. Isang tunog na tila nagbubukas ng isang bagong mundo. Ang hangin sa paligid ko ay amoy sariwang damo at paparating na ulan. Ngunit hindi na ako natatakot mabasa. Sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng sarili kong payong. Dahan-dahan kong itinulak ang malaking pintuang kahoy ng mansyon. Sa pagkakataong ito, hindi ang amoy ng luma at mapanglaw na hangin ang sumalubong sa akin, kundi ang bango ng bagong pintura at ang liwanag ng araw na malayang pumapasok sa malalaking bintana. Ang bahay na ito, na dati ay tila isang bilanggo ang gawa sa ginto at pait, ay dahan-dahan nang nagbabago ang anyo. Naglakad ako patungo sa kusina, ang lugar kung saan iniwan ko ang aking kabataan sa harap ng mainit na kalan at tambak na hugasin. Huminto ako sa tapat ng lababo. Naalala ko ang bawat gabing umiiyak ako rito habang pilit na kinukuskos ang mga mantsa ng grasa. Iniisip kung kailan ako magiging sapat para sa kanila. Ang bawat hibla ng aking lakas ay ibinuhos ko sa pagpapakintab ng sahig na ito, na sa huli ay naging madulas na daan para sa aking pagpapaalis. Miss Zoya, handa na po ang mga trabahador. Ang boses ni Attorney Clara ay nagmula sa aking likuran. Ang kanyang mga hakbang ay banayad sa bagong kumpunihang sahig. Tiningnan ko ang lumang kalan at ang madidilim na sulok ng kusina. Tibagin niyo ang lahat, Clara. Ang utos ko ay kalmado ngunit puno ng determinasyon. Gusto kong buksan ang bahaging ito. Gawin niyo itong isang malawak na hardin ng mga sunflowers. Gusto ko, sa bawat sulok na dati ay puno ng usok at hirap, ay magkaroon ng liwanag at buhay. Ibinigay sa akin ni Clara ang isang folder na naglalaman ng huling ulat ng korte. Tapos na po ang hatol, Miss Zoya. Si Jacari ay nasentensyahan ng 10 taong pagkabilanggo dahil sa malakihang pandaraya at pagnanakaw ng intelektual na pag-aari.
Si Doña Elena naman, dahil sa kanyang edad at lumalalang kondisyon ng pag-iisip, ay inilipat na sa isang pribadong nursing home. Ngunit ang kumpanyang ipinagmamalaki niya ay wala na. Tuluyan na itong nabura sa mapa ng industriya. Tumango ako. Ramdam ang isang kakaibang pakiramdam sa aking dibdib. Hindi ito katuwaan sa kanilang paghihirap, kundi isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Ang bawat butil ng kanilang kasamaan ay nagbunga na ng nararapat na ani. Ang mga proceeds mula sa pagbebenta ng kanilang mga natitirang alahas at kagamitan, Clara? Tanong ko habang nakatingin sa labas, kung saan nagsisimula ng hukay ng lupa para sa aking hardin. Nailipat na po ang lahat ng pondo sa Foundation for Abused Women, gaya ng inyong nais, tugon ni Clara. Daan-daang kababaihan ang mabibigyan ng bagong simula dahil sa inyong donasyon. Isang taon ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako ngayon sa tuktok ng Z-Tech Tower, ang pinakamataas na gusali sa gitna ng sentro ng komersyo. Ang pader dito ay gawa sa purong salamin na nagpapakita ng kagandahan ng buong syudad sa ilalim ng gintong liwanag ng dapit hapon. Wala na ang babaeng may magaspang na kamay at nakayukong balikat. Ang babaeng nakikita ko sa refleksyon ng salamin ay isang reynang nakatayo ng matuwid. Ang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa at kapayapaan. Dahan-dahan kong inabot ang aking tasa ng kape na nakapatong sa mesa. Inamoy ko ang masarap na aroma nito. Isang timpla na ayon sa aking sariling gusto. Hindi masyadong matamis at hindi masyadong matapang. Pagkatapos ng 10 taon ng pagtimpla ng kape ayon sa kagustuhan ng iba, sa wakas, natutunan ko na ring alamin kung ano ang gusto ko para sa sarili ko. Naupo ako sa aking upuan na gawa sa malambot na itim na leather at binuksan ang aking laptop. Ang bawat linya ng code na lumalabas sa screen ay tila mga tula ng aking tagumpay. Ngunit higit sa pera, higit sa kapangyarihan, ang pinakamalaking kayamanan ko ay ang katotohanang hindi ko kailangan ng sino mang lalaki para itayo ang aking trono. Ang aking tagumpay ay bunga ng sarili kong talino, sarili kong pagod, at sarili kong muling pagkabuhay. Ang bawat tunog ng tibok ng aking puso ay tila isang ritmong nagpapaalala sa akin na ang bawat sugat ay may katapat na paghilom. Ang bawat patak ng ulan noon ay naging dilig para sa mga sunflowers na namumukadkad na ngayon sa aking mansyon. Tumingin ako sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Hindi ito ang pagtatapos ng aking kwento. Ito ang simula ng pang-isang buhay na kung saan ako ang bida, ako ang arkitekto, at ako ang tunay na may-ari ng aking kapalaran. Isang matamis at payapang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa wakas, ang Zoya na dati ay nananaginip lang sa dilim ng kusina ay gising na sa ilalim ng liwanag ng kanyang sariling tagumpay. Lumipas ang 365 araw, ngunit ang bawat segundo nito ay tila isang banayad na haplos ng panahon. Sa mga sugat na dati ay akala ko ay hinding-hindi na maghihilom. Sa loob ng isang malamig at kulay abong silid sa pambansang bilangguan, nakaupo si Jacari sa isang matigas na silya. Ang amoy ng disinfectant at luma na semento ang tanging kasama niya sa bawat araw. Hawak niya ang isang piraso ng lumang dyaryo na naiwan ng isang dalaw. Doon, sa harapang pahina, ay ang aking larawan. Suot ang isang formal na itim na suit, nakatayo sa harap ng United Nations bilang kinatawan ng makabagong teknolohiya sa Asya. Pumatak ang isang butil ng luha mula sa kanyang mga mata. Bumabasa sa aking nakangiting mukha sa pahayagingan. Ngayon lamang niya napagtanto na ang babaeng itinapon niya sa ulan ay ang kaisa-isang tao na handa sanang ibigay sa kanya ang buong mundo nang walang kapalit. Ngunit ang pagsisisi, kahit gaano pa ito kalalim, ay wala nang puwang sa aking kasalukuyan. Ang kanyang pagkabilanggo ay hindi lamang sa likod ng mga rehas, kundi sa loob ng isang alaala ng isang pag-ibig na kanyang sinayang
at hinding-hindi na muling babalik. Samantala, sa isang malayong nursing home na tinutustusan ko ng hindi nagpapakilalang pondo, nakaupo si Doña Elena sa isang wheelchair. Nakatitig siya sa bintana, pilit na inaabot ang isang anino na wala naman doon. Ang kanyang isipan ay tila isang sirang plaka. Paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng isang kumpanya na matagal nang naging abo. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas, wala na ang kanyang mga utusan. Ang tanging natira sa kanya ay ang katahimikan ng isang buhay na itinayo sa ibabaw ng buhangin ng kayabangan. Naglakad ako sa gitna ng aking hardin sa mansyon. Wala na ang mabigat at madilim na aura ng nakaraan. Ang bawat hakbang ko sa damuhan ay sinalubong ng bango ng mga sunflowers na ngayon ay nasa rurok ng kanilang pamumukadkad. Ang kanilang mga dilaw na talulot ay tila mga maliliit na araw na nakatingala sa langit. Sumasalamin sa liwanag na ngayon ay nananahan sa aking puso. Hinawakan ko ang gintong kwintas sa aking leeg, ang kwintas ni nanay na nilinis at pinakintab ko muli. Tumigil ako sa harap ng isang puting marker sa gitna ng mga bulaklak, ang lugar kung saan inilibing ko ang lahat ng aking galit at hapis. Nanay, tingnan mo ako. Bulong ko habang ang hangin ay marahang humahaplos sa aking mukha. Hindi na ako ang Zoya na laging nakayuko. Hindi na ako ang babaeng natatakot sa sarili niyang anino. Nahanap ko na ang aking tinig. Nahanap ko na ang aking sarili. Wala akong kasamang lalaki sa aking tabi. Wala akong kailangan na tagapagligtas. Ang aking kaligayahan ay hindi na nakadepende sa isang singsing o sa isang pangalan. Ang aking tagumpay ay nakasulat sa bawat desisyong ginagawa ko para sa aking sarili at para sa mga kababaihang tinutulungan ko na mahanap din ang kanilang lakas. Pumasok ako sa loob ng bahay at naupo sa aking lamesa. Inayos ko ang aking mga gamit. Bawat galaw ay may layunin at katiyakan. Ang buhay ay hindi laging madali. At alam kong may mga bagyo pang darating, ngunit hindi na ako natatakot. Dahil alam ko na sa bawat pagbagsak ng ulan, may isang Zoya na hindi na basta na lamang mananatili sa dilim. Ako ang reyna ng sarili kong mundo. Ako ang arkitekto ng aking kapalaran. At sa bawat pagsikat ng araw, tinitiyak ko na ang aking liwanag ay magmumula sa loob. Isang ningning na walang sinuman ang makakayang patayin muli. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata at hininga ng malalim. Ang kapayapaan ay tila isang himig na bumabalot sa buong mansyon. Tapos na ang laban ng nakaraan. Ang kasalukuyan ay akin at ang kinabukasan ay isang malawak na langit na handa ko nang liparin. Ang huling tunog na narinig sa silid ay ang marahang pagtikom ng aking mga labi sa isang matamis at mapayapang ngiti.